Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang binasa po ng kapatid ay isang bahagi lang sa buhay ng propeta na pag-uusapan natin ngayon. Kitang-kita po doon ang kapangyarihan ng Diyos sa paggamit niya dito sa propetang ito. Ang nakikita niyo po sa harap ay isang light switch. At kapag switch on po natin yung isang light switch, hindi po yan nagpo-produce ng kuryente. Okay? Hindi po siya nagke-create ng electricity. Ang ginagawa lang po niyan ay kinoconnect niya yung circuit para yung kuryente ay makadaloy papunta dun sa bumbilya para sumindi siya. So tandaan niyo po yun, hindi po yan nagke-create ng electricity. Pag naka-off yan, putol yung daluyan, hindi siya makadaloy. Pero kapag in-on mo yan, dadaloy na yung electricity. Kaya sumisindi yung ilaw. May mga Kristiyano po na hindi nagsisilbing liwanag kasi hindi naka-switch on ang buhay nila. Hindi dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Bakit? Kasi po, maraming Kristiyano ang mahina ang spiritual life kasi hindi sila nakikinig at sumusunod sa Panginoon. Maraming Kristiyano ang mahina ang spiritual life kasi hindi sila nakikinig at sumusunod sa Panginoon. Hindi naka-switch on yung buhay nila. Hindi naka-connect sa power circuit yung kanilang buhay. At kung matatandaan po natin sa mga nakaraang pag-aaral natin sa buhay ni Joshua, ang salita po ng Panginoon ang susi sa pagtatagumpay sa buhay. Ito po yung mababasa natin sa Joshua 1 verse 8. Ang sabi po, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kasulatan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. At makikita din po natin itong prinsipyo ito. Itong katotohanan na ito, yung epekto ng pagsunod sa Panginoon sa pamamagitan ng buhay ni Samuel. Si Samuel po ang karakter na pag-aaralan natin sa umagang ito. Kilalanin po muna kung sino si Samuel, yung ilang mga detalye tungkol sa kanya. Una, si Samuel po ay anak ni Elkanah at Hannah, na pag-aaralan na natin ang nakaraang mga linggo kung sino si Hannah, kanyang nanay. Sa 1 Samuel chapter 1 verses 19 to 20, dyan po natin makikita yung pagbigay ng Diyos sa mag-asawang ito kay Samuel. Ano pa? Si Samuel po ay may 2 anak na lalaki. Hindi ko po nabasang nabanggit ang kanyang asawa, pero binanggit ang kanyang mga anak sa chapter 8, verses 1 to 2. Si Samuel din po ay naglingkod sa murang edad. Sa chapter 3, verse 1 ng 1 Samuel, makikita po doon ang term na ginamit para sa kanya na boy. Sa ibang salin, child. No, kaya isa pong matibay na patunay si Samuel na ang mga bata ay pwedeng makapaglingkod na sa Panginoon. May mga mag-aaral po ng Biblia na ipinagpapalagay na ang edad ni Samuel sa mga sandaling ito ay 12 years old. Diba? So, ibig sabihin, lahat tayo dito, kagaya ni Samuel, ay pwedeng makapaglingkod sa Panginoon. No, hindi po natin yung mga, meron kasi tayo mga maririnig minsan, yung mga matatanda, ay, bata pa yan, huwag muna yung bigyan ng ministry yan. Diba? May mga ganun tayo maririnig eh. Pero makikita po natin sa buhay ni Samuel, na kahit ang isang batang 12 taong gulang, magaya niya, ay nakakapaglingkod na sa Panginoon. Ano ba po yung mga makikita natin? Si Samuel po ay lumaking kagaya ng Panginoong Jesus. Sabi po dun sa 1 Samuel 2 verse 26, samantala patuloy na lumalaki si Samuel at kinalulugdan siya ng Panginoon at ng mga tao. Makikita niyo po yan sa description sa paglaki din ng Panginoong Jesus. No? Parehas sila sa lagay na yan. Ano pa po? Si Samuel ang pinakahuling hukom ng Israel. Pinag-aralan po natin yung ilang mga pinihukom noong nakaraan. Sila Samson, sila Deborah, diba? Yan po yung ilang sila Gideon, mga halimbawa po yung mga judges. At si Samuel na yung pinakahuli sa kanila. Dahil pagkatapos ni Samuel, papasok na po ang era o panahon ng mga hari. Kaya nga po siya ang siya ang humirang sa unang 2 hari ng Israel. Yung unang hari ay pag-uusapan na natin next Sunday.
No? At yung susunod na hari ay yung pinakadakilang haring kinilala ng Israel. So yan po ang ilang mga bagay na pwede natin makita tungkol kay Samuel. Pero sa umagang ito, titingnan po natin ang dalawa sa mga naging tungkulin ni Samuel. Una po ay ang kanyang pagiging propeta. Titingnan po natin yan. At ikalawa, titingnan din natin ang kanyang pagiging pari o priest. Simulan po natin dun sa kanyang pagiging propeta. Bilang isang propeta po, nagkakatotoo yung mga sinasabi ni Samuel. Yung halimbawa po, sabi sa 1 Samuel 9 verse 6, pero sumagot ang utusan, sandali lang po, may isang lingkod ng Diyos na malapit lang dito. Ito po yung time na hinahanap nila Saul yung mga alagang hayop ng kanyang tatay. Nawawala. At yun yung suggestion ng kanyang alipin na puntahan nila si Samuel. Ang description sa kanya, iginagalang siya ng mga tao at nagkakatotoo ang lahat ng kanyang sinasabi. Pumunta po tayo sa kanya at baka sakaling masabi niya sa atin kung saan makikita ang mga asno. Pero ito po yung isang bagay na hindi na natin dapat asahan ngayon dahil ipinahayag na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia ang mga dapat mangyari. Pero bilang isang propeta, meron pong isang ginagawa si Samuel na pwede din natin gawin. Ano yung ginagawa niya yun bilang isang propeta? Sa 1 Samuel 3:21, ito po ang sinabi. Patuloy na nagpapakita ang Panginoon kay Samuel doon sa Shiloh at doon ay ipinakikilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya. Hindi na po natin aasahan yung biglang may magpapakitang nag-aapoy na puno, no? Or magpapakitang liwanag sa inyo. Hindi po yan ang tinutukoy ko dito na pwede natin gawin kagaya ni Samuel. Kundi yung pagkilala niya sa Panginoon. Nakikipag-usap po si Samuel sa Diyos at sa ganung paraan, mas nakikilala niya ang Diyos na pinaglilingkuran niya. So, tanong po sa bawat isa sa atin, gaano po natin kakilala ang Diyos na sinasabi natin pinaglilingkuran natin? Nakikinig po ba tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita niya o pakikinig sa mga mensahero niya? Nakikipag-usap po ba tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin? Dahil sa mga ganyang paraan, makikilala po natin ang Diyos. Gaya ng nakilala ni Samuel, ang Panginoon pinaglilingkuran niya. Diba? Kasi paano po natin ipapakilala ang Panginoon sa ibang tao? Paano natin siya ipapakilala dun sa mga tao sa paligid natin, sa mga kaibigan natin, o mga kapamilya natin, kung tayo mismo, hindi natin siya masyadong kilala? Kaya hamon po sa atin ang buhay na ito ni Samuel, na kung gusto natin maipakilala talaga itong pinaglilingkuran natin Diyos sa iba, ay kilalanin din muna natin siya. Ang isa po sa mga layunin nating mga mananampalataya dito sa lupa ay para maging representative ng Panginoon, para maging ambassadors niya. Gaya po ng sinabi ni Pablo dun sa 2 Corinthians 5 verse 20. Ang sabi niya, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. Ang ambassadors po, yan ang nagre-represent sa interest ng isang bansa dun sa isang foreign nation. At ano po ang tawag sa ating mga mananampalataya? Nasaan ang citizenship natin? Ayon kay Pablo sa Filipos, tayo ay mga mamamayan ng langit. And therefore, since nandito pa tayo po ang ambassador ng Panginoon Jesus. Nire-represent natin siya dito sa lupa. Kaya kung tungkulin po ni Samuel na ipahayag ang salita ng Diyos, tungkulin po natin mga tinubos ng Panginoon na ipahayag ang mabuting balita tungkol sa Kanya. Tungkulin po natin maging mga saksi niya. Ang sabi po sa Acts 1 verse 8, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Ano daw po ang gagawin ng mga nakatanggap ng banal na Espiritu? Sila ang magpapahayag ng mga bagay tungkol sa Panginoon. Question, tinanggap mo na ba ang banal na Espiritu? Kailan ba natatanggap ang banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu ay natatanggap ng isang tao sa sandali na siya ay sumampalataya sa Panginoon. Kung ikaw ay mananampalataya na, kung ikaw ay sumampalataya na sa Panginoon, therefore, pinananahanan ka na ng banal na Espiritu. Nasa sayo na ang banal na Espiritu. Nakatira na siya sayo.
At kung nasa sayo na siya, kagaya ng sinabi ng Panginoon doon sa mga alagad, tungkulin natin na ipahayag siya o ipahayag yung mga totoo sa kanya. Alam niyo po, bago tawagin ng Diyos si Samuel, napakadalang po nilang marinig ang Diyos. Pinakita po sa atin dito ni Kuya J.L. tungkol kay Hannah, tama ba? Ang sabi kay Eli yata, yung kay Yani. Ang sabi ko sa 1 Samuel 3:1, noong mga panahong naglilingkod si Samuel sa Panginoon sa ilalim ng pangangalaga ni Eli, madalang nang makipag-usap ang Panginoon at kakaunti na rin ang mga pangitayan. Problema po yan ang panahon nila Samuel, nila Eli. Pero hindi po yan ang problema natin ngayon. Kasi napaka-abundant po ng form ng salita ng Diyos sa panahon natin. Ang Bible ang best-seller for how many years na, how many decades na. Wala pa rin nakakatalo sa Bible as the best-selling book. Sa buong mundo mo yan. At yung scriptures ay available sa atin sa iba't ibang lengguwahe. Gusto mong basahin sa Kapampangan, meron yan. Gusto mong basahin sa Ilocano, meron. Sa Tagalog, meron. Sa English, meron. Kung gusto mo bang basahin dun sa original language niya, merong available. At kung hindi ka, mas gusto mong nakikinig, mas gusto mo yung audio, may audio Bibles tayo. Diba, napakasagana po ng forms kung saan magiging accessible para sa atin ang salita ng Diyos. Pero ano ang problema? Ang problema po sa panahon natin ngayon, hindi tayo nakikinig sa Kanya. Hindi tayo naglalaan ng panahon, kagaya ni Samuel, makilalanin ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Dito po sa storya ni Samuel, may 3 responses tayo makikita na ginawa ng tao sa Diyos. At patuloy na ginagawa hanggang sa panahon natin ngayon. Ang unang response po ay galing sa mga anak ni Eli. Nung marinig po nila ang babala ng Diyos mula sa tatay nila, na masama yung ginagawa nila at hindi nila dapat ituloy yun, hindi po sila nakinig. Diba? 1 Samuel 2 verse 25. Sinabi pa ni Eli, kung magkasala ang isang tao sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan ng Diyos sa kanila. Pero sino ang mamamagitan kung magkasala ang tao sa Panginoon? Pero hindi nakinig ang mga anak niya dahil nakapagpasya na ang Panginoon na patayin sila. Para sa kanila, para dito po sa mga anak ni Eli, hindi ka respeto ang Diyos. Para sa kanila, sila ang dapat paglingkuran ng Diyos. Yan po ang nakakalungkot. Actually, dun sa isang labanan, dun sa 1 Samuel, maganda po itong basahin. Sa 1 Samuel, nakipaglaban yung mga Israelita sa mga Filisteo at natatalo sila. Pero, bakit? Bakit sila natatalo? Natatalo tayo sa mga Filisteo. Alam ko na, dali natin yung Ark of the Covenant dito sa gitna ng laban. Gamitin na natin yung alas natin para na matalo natin yung kalaban natin. No? Parang secret weapon nila yung Ark of the Covenant. Kumbaga sa ibang bansa, yan yung nuclear weapon nila na matatakot ang laging kalaban. So, ina-expect nila na bibigyan sila ng victory ng Diyos dahil dun sa pagdadala nila ng Ark of the Covenant dun sa gitna ng labanan. Ano po ang ginagawa nila? Ginagamit nila ang Diyos, pero ayaw nilang magpagamit sa Diyos. Bago po yung gera na yun, binabastos nila ang Diyos. Binabastos nila yung mga offering sa Kanya, yung mga inaalay sa Kanya na pagkain, binabastos nila yan. Binabastos nila yung mga babae na nandun sa templo. Ganyan po kabastos yung mga anak ni Eli. Tapos anong gusto nilang gawin para manalo sila? Gamitin natin ang Diyos. Pero sila mismo, ayaw nilang magpagamit sa Diyos. Sa tingin nila, dapat nandun ang Diyos kapag kailangan nila siya at obligado ang Diyos na gawin ano man yung gusto nila. At marami pong ganyang nag-iisip sa panahon natin. Lord, perfect attendance ako sa SRGC. Baka naman pwede mo nang ibigay yung hinihingi kong iPhone. O kung ano man yung hinihingi mo. Diba? Hindi ka nakikinig sa Diyos, pero gusto mo makinig sa sayo. Napakaraming ganyan po sa panahon natin. Ayaw nila makinig sa Diyos, pero gusto nila pakinggan sila ng Diyos. Sana wala kang ganun dito sa kalagitnaan natin.
Huwag po natin tratuhin na gano'n ng Diyos. Hindi po siya genie. Hindi po natin siya alipin. Tayo po ang mga lingkod niya at tayo ang dapat magpagamit sa Kanya. Ano po yung ikalawang response? Yan po yung unang response. Response sa mga anak ni Eli. Ikalawang response ay yung response mismo ni Eli nung marinig niya ang mensahe mula sa Diyos sa pamamagitan ni Samuel. Diba nung ginigising niya po siya ni Samuel? Kasi kala ni Samuel, siya yung tumatawag. Well, understandably, matanda na kasi si Eli. Kaya noong mga time na yun, siguro kung papaabot ng isang basong tubig si Eli, inuutusan niya si Samuel. Kaya ganun ka-attentive si Samuel nung may naririnig siyang tawag. Baka si Eli may kailangan sa kanya. So siya yung runner ni Eli. At nung nalaman ni Eli kung ano yung mensahe ng Diyos na sinabi kay Samuel, ano ang naging response niya? Ipinagtapat nga ni Samuel ang lahat sa kanya, wala siyang itinago. At sinabi ni Eli, siya ang Panginoon, gagawin niya kung ano sa tingin niya ang mabuti. Yan po ay response ng isang fatalist. Ang isang fatalist ay naniniwala na anuman ang nangyayari sa mundo, wala na siyang mababago. Para siyang isang robot na nasa programa, nasa isang, ang tawag doon? Hinibukan ko na yung term. Parang yung sa Matrix. Nakaprograma ka na lang. No? Tumatawa ka pero dun sa program kasi, dapat tumawa ka sa mga sandaling yun. Simulation, yun yung term. Response po yan ng isang fatalist. Para bang wala ka nang magagawa, ihintayin mo na lang kung ano ang mangyayari. Sabi ng isang lumang awitin, kesera, sera, whatever will be, will be. Ibang-iba po ito sa naging response ni Haring David. Ibang-iba po yan. Nung nirebuke po si David dahil dun sa kasalanan niya kay Urias, nung marinig ni David na ang parusa ay mamamatay ang anak nila ni Bathsheba dahil dun sa ginawa niya, ano po ang ginawa niya? Hindi niya sinabing, yan ang desisyon ng Diyos eh. Wala akong magagawa kung di tanggapin kung ano ang desisyon niya. Hindi po ganun ang response ni David. Kilala ni David itong kinakausap niyang Diyos. Kaya ang tawag ko kay David, di ba? The man after God's own heart. Kasi si David, kahit narinig niya yung sinabi ng Diyos, makikiusap yan. Kasi alam niya ang Diyos ay maawain, alam niya ang Diyos ay nakikipag-interact sa tao. Kaya naman nung narinig niya yung consequence ng kasalanan nila, talagang nagsisi po siya at makiusap sa Diyos na huwag patayin ang anak niya. Sabi po dun sa 2 Samuel 12 verse 14 to 17, wala po dun sa slide. Babasahin ko na lang po sa inyo. Sabi po, 2 Samuel chapter 12 verse 14 to 17. Pero dahil sa ginawa mo, binigyan mo ng dahilan ang mga kalaban ng Panginoon na napastanganin siya, kaya siguradong mamamatay ang anak mo. Yun po ang parusa. Nang pauwi na si Nathan, nagkasakit ang anak ni David kay Bathsheba, sinaktan ito ng Panginoon. Verse 16, nakiusap si David sa Diyos para sa bata. Nag-ayuno siya sa loob ng kwarto niya at natutulog siya sa lapag gabi-gabi. Pinuntahan siya ng mga opisyal niya para pabangunin, pero ayaw niya at ayaw din niyang kumain kasama sila. So, ganyan po yung naging response ni David. Nagsisi siya at nakiusap talaga siya sa Diyos. Ang Diyos po kasi natin ay hindi isang Diyos na walang pakialam sa atin, na hindi niya tayo papakinggan ano man yung saloobin natin. Hindi po siya ganyang klase ng Diyos. At yan po ang kagandahan kaya naisulat ang Psalms, ang mga awit. Basahin mo po ang aklat ng mga awit, hindi lang puro papuri at pagsabang mababasa nyo doon. Meron kayong makikita doon na naglalabas ng hinanakit sa Diyos. Meron kayong mga mababasa ng awit na, Lord, nasaan ka? Lord, nakikinig ka pa ba? Iniwan mo na ba kami? Mga awitin na nagsasabi o naglalabas ng saloobin nila sa Diyos. Hindi po siya masamang Diyos na gagawin yung gusto niya at hindi na makikipag-interact sa atin.
No, hindi po siya ganung klase ng Diyos. Si Moises, nakipag-negotiate sa Diyos nung gusto nang lipulin ng Diyos ang mga Israelita dahil sa katigasan ng ulo nila. Nakipag-negotiate siya sa Diyos. Sabi niya sa Diyos, tanggalin niyo na lang po yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Kapag nilipoy niyo po ito mga ito, kayo mismo yung mapamahiya. Nakikipag-usap si Moises sa Diyos. Anong tawag? Ganyan po kalapit, ganyan nakilala ni Moises ang Diyos. Si Abraham, nakipag-bargain siya sa Diyos para sa kaligtasan ng pamangkin niya. So, kung tayo po ay dumadaan sa mga problema, hindi po tayo dapat yung Lord, siguro, kalooban mo nga talagang mamatay yung nandun sa bumagsak na aeroplano sa India. Wala tayong magagawa dyan. Diba? Ganun ang response ng kagaya ng response ni Eli. Talis. At ano po yung ikatlong response? Of course, ito po ang response ni Samuel. Ito po yung naging response niya nang narinig niya yung tinig ng Diyos. Ang sabi po niya, lumapit kay Samuel ang Panginoon at gaya ng dati tinawag siya, Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, Panginoon, sapagkat nakikinig ang lingkod niyo. Although ito pong response na ito ay iniutos ni Eli na maging response ni Samuel, ito po talaga ang dapat nating maging tugon kapag nagsasalita ang Panginoon. Hindi po yung, Lord, mamaya na, busy pa ako eh. Hindi mo na kita sasagutin, Lord, magbibinibinihan muna ako. O kaya, Lord, pwede bang sa iba mo na lang sabihin, busy ako. Sana po, pagdating sa salita ng Diyos, matutunan po natin tumugon kagaya ni Samuel. Gaya ng sinabi ko nung umpisa, marami pong Kristiyano ang mahina ang spiritual life kasi hindi sila nakikinig sa Panginoon. At kung nakikinig man sila, ang nagiging response nila ay yung response ng mga anak ni Eli o yung response ni Eli mismo. Sana matutunan po natin tumugon sa Panginoon kagaya ng tugon ni Samuel. Magsalita po kayo, Panginoon, sapagkat makikinig ang likod niyo. Puntahan po natin yung ikalawang tungkulin ni Samuel. At ito yung pagiging priest niya. Sa panahon po ni Eli, ang priesthood ay corrupt. Inaabuso po nila yung office nila. Ninanakaw nila yung mga alay. Ninanakaw nila yung mga offerings. Mga magnanakaw sila, mga immoral. Pinagsasamantalahan nila yung mga babae. No? Hindi po yan sa panahon ng mga Kastila. Panahon po ito ng Biblia. Kahit doon pa man, marami na ang corrupt pagdating sa priesthood. And kahit yung mga anak po ni Samuel na inaasahan sana niyang papalit sa kanya, naging corrupt din. At po yung sabi dito sa 1 Samuel 8 verse 1-3, nang matanda na si Samuel, pinili niya ang mga anak niyang lalaki na maging pinuno ng Israel. Joel ang pangalan ng panganay at Abiha naman ang sumunod. Pareho silang namuno sa Beersheba. Pero, ito na po yung problema, hindi sila gaya ng kanilang ama. Gahaman sila sa pera, tumatanggap ng suhol at binabaluktot ang katarungan. Paano po kaya kapag dumating ang panahon na may dumating na politiko dito sa SRGC at mag-o-offer na ipatataas niya yung daan na yan para wala ng baha kapalit ng boto ng mga miyembro. At magbibigay pa siya ng service para sa SRGC. Papagawan niya pa, bibili niya siguro yung kabilang lote para may Bible school ng SRGC. Kung saan magiging principal si Kuya Roylan. Paano po kapag may lumapit na politikong gano'n dito at nag-offer ng ganyan? Sana pag dumating na po yung test sa atin, pumasa tayo. Ang holiness po ng Diyos dito sa mga nangyari sa priesthood sa panahon ni Samuel or ni Eli ay hindi na-respeto. Hindi na-reflect. God's holiness was not respected nor reflected. Hindi nila nirespeto ang kalwalhatian o ang kabanalan ng Diyos
At sila mismo bilang mga pari, sila dapat yung nagre-reflect ng kabanalan na yun. Pero hindi. Corruption ang nakikita sa kanila. At hindi na po yan iba sa panahon natin. Mga pari o pastor na sinasamantala ang posisyon nila para magpayaman, para abusuhin sexually yung kanilang mga tagasunod, at gusto nila sila ang tumatanggap ng honor at hindi ang Diyos. Diba? Yung iba nga, may political dynasty. Uy, kapilido ng tatay yan. Dapat yan yung susunod na leader natin. Hindi po na ipapasa sa genes ang mga spiritual gifts. Gaya ng nakikita natin dito. Hindi po na mamana ang pagiging masunurin sa Diyos. Personal choice po yan. Kaya nga po sa Judges chapter 18, tingnan niyo po ito kung sino yung naging pari para sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Ipinatayo nila roon ang Diyos-Diyosan ni Micas at kanilang sinamba. Si Jonathan na anak ni Gershom at apo ni Moises ang ginawa nilang pari. Ang mga angka ni Jonathan ang naglingkod bilang mga pari sa lahi ni Dan hanggang sa pagkabihag sa mga taga-Israel. Apo ni Moises, ginamit na pari sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. No, apo na ni Moises yan. Naligaw ng landas. Mga magulang, responsibilidad po natin ang mga anak natin at dapat natin silang turuan at encourage na lumapit sa Panginoon. Binigay po sa atin yung mga anak natin, hindi para tayo yung paglingkuran nila. Pinahiram lang po sila sa atin ng Diyos para ihanda sila para ang Diyos ang paglingkuran nila. Tandaan po natin yan. Ang Diyos, dapat, kung itatrain natin yung mga anak natin, itrain natin sila for service para sa Panginoon. Hindi po natin sila investment. Huwag po natin gayahin si Eli na pinarusahan ng Panginoon dahil sa pagwawalang bahala niya. Ano po ang nangyari dito sa 1 Samuel 3:13? Sinabi ko sa kanya na parurusahan ko habang panahon ng sambahayan niya dahil pinabayaan niya ang mga anak niya sa mga ginagawa nila paglabastangan sa akin kahit alam na niya ang tungkol dito. Paano yung mga anak ni Samuel na nakita natin kanina? Naniniwala po akong gumawa si Samuel ng nararapat na hakbang, kaya hindi po siya pinarusahan kagaya ni Eli, at naibalik din yung tiwala sa mga anak niya, kaya later on, sa chapter 12, nabanggit niya ulit ang pangalan nila. Sabi po dito, ngayon may hari na kayo. Nung kanina po, yung pinakita ko, wala pa silang hari doon. Pero ito, napili na si Saul. Ngayon, may hari na kayo bilang inyong pinuno. Matanda na ako at maputi na ang buhok ko. At kasama naman ninyo ang mga anak ko. Naging pinuno nyo na ako mula pa noong kabataan ko. No, na-restore po yung trust sa mga anak ni Samuel. Therefore, gumawa si Samuel ng nararapat na hakbang. Hindi kagaya ni Eli. Bilang mga pari po, bilang mga hinirang na pari ng Panginoon, tayo pong mga mananampalataya ang tinutukoy ko. No? Ayon po sa scriptures, tayo ay mga hinirang na pari ng Panginoon. Ang lahat ng tinubos niya. Tungkulin po natin gabayan ang mga anak natin para matutunan din nilang gampanan ang paglilingkod sa Panginoon. Yung mga kabataan dito na magkakaroon ng pamilya in the future, tandaan niyo ito. Pag nagkaanak kayo, ang mga anak nyo ay palakihin nyo para sa Panginoon, hindi para sa sarili nyo. Gabayan nyo sila para sa Panginoon, hindi para sa sarili nyo. Sabi po sa Ephesians 6 verse 4, kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak nyo. Sa halip, palakihin niyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. So, iba po si Samuel, iba sa kay na Eli, iba siya dun sa mga naging anak ni Eli. Iba siya dun sa mga corrupt na priest sa panahon niya. Sabi po dito sa 1 Samuel 12 verse 3, hamon niya po ito sa mga Israelita. Narito ako ngayon sa harapan ninyo. Kung may nagawa akong masama sa inyo, sabihin niyo sa akin sa presensya ng Panginoon at ng kanyang piniling hari. May kinuha ba akong baka o asno sa sino man sa inyo? May dinaya o ginipit ba ako sa inyo? Tumanggap ba ako ng suhol para baliwalain ang kasalanang nagawa ng sino man? Kung mapapatunayan ninyo na nagawa ko ang isa,
Isa man sa mga bagay na ito, pananagutan ko ito. Ganyang class, ganyan po kaganda ang integrity ni Samuel. At doon po sa pag-intercede niya, naging revival leader pa nga siya. Narinig po natin ito kanina doon sa scripture reading ni Kuya Darrell sa 1 Samuel chapter 7. No? Ginabayan niya po ang Israel sa pagsisisi na dapat maging taos sa puso yung kanilang repentance. Gaya po ni Samuel, tungkulin po natin ng mga mananampalataya bilang mga pari ang ipanalangin, lalo na po ang lahat ng mga mananampalataya. Ayan, sa prayer po, napakaganda po nitong sinasabi ni Samuel dito, yung pag-intercede niya para sa kanila. Sabi niya, tungkol naman sa akin, hindi ako titigil ng pananalangin sa Panginoon para sa inyo, dahil kung magkaganoon, magkakasala ako sa Panginoon. Tuturuan ko rin kayo mamuhay ng tama at matuwid. No, yung pananalangin niya para dun sa mga kababayan ng Israelita, pag tinigil niya daw yun, kasalanan yun. Nagkakasala siya sa Panginoon. Tungkulin po natin ang ipanalangin, lalo na po yung mga kapwa natin mananampalataya. Ang sabi po dito sa Ephesians 6:18, at manalangin kayo, hindi lang po yan mga church leaders, hindi lang po yan yung mga nasa ministries, lahat po ng believers ang kinakausap ni Pablo dito. Manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Yung pinabanal po dyan ay tumutukoy sa lahat ng mga mananampalataya. At iban po sa prayer para sa other believers at sa lahat, tungkulin din po natin na paalalahanan ng bawat isa. Gaya ng ginawa ni Samuel at pagpapaalala dun sa mga Israelita. Sabi po sa Colossians 3:16, paalalahanan at turuan niyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. At sa pagiging pari po ni Samuel, pagkapari kasi ang pinag-uusapan natin, iniisip po natin yung tungkulin nila na mag-alay, di ba? Yung sa pagsasacrifice, sa pag-offer ng mga sacrifices. Pero sa kanya na rin mismo nanggaling, kay Samuel na rin po natin malalaman ang mga katotohanan, mas mahalaga ang sumunod kesa sa mag-alay. Ang sabi po sa 1 Samuel 15 verse 22, pero sumagot si Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa sa paghahandog ng mga taba ng tupa. Obedience is better than sacrifice. Ano ngayon kung every Sunday kang nagsisimba? Ano ngayon kung every Sunday kang naglo-Lord Supper? Tapos hindi ka naman sumusunod sa Panginoon. Diba? Diyos na mismo ang nagsabi, obedience is better than sacrifice. At itong katotohanan na ito ay pinaalala din po ni Samuel doon sa mga Israelita at kay Saul. Pinakita niya sa kanila yung kahalagahan ng pagsunod. Ang sabi niya, kung kayo at ang hari ninyo ay mamumuhay ng may takot sa Panginoon, susunod sa mga utos niya at maglilingkod sa Kanya, walang masamang mangyayari sa inyo. Pero kung hindi kayo susunod sa Panginoon at sa mga utos niya, parurusahan niya kayo gaya ng ginawa niya sa inyong mga ninuno. Ano po yung sinabi ko kanina ng umpisa? Maraming mahihinang Kristiyano, maraming Kristiyano mahinang spiritual life kasi hindi sila nakikinig at sumusunod sa Panginoon. Ano po ba ang pakiramdam ng Panginoon kapag hindi tayo sumusunod sa Kanya? Wala ba siyang pakialam? Isang tao lang naman si Krashni. Sayang yung pagkalungkot ko dyan. Hindi siya worth it. Gaano pakiramdam ng Panginoon kapag sumusuway tayo sa Kanya? Tingnan po natin. 1 Samuel 15 verse 11. Nalungkot ako na ginawa kong hari si Saul sapagkat tinalikuran niya ako at hindi sinunod ang utos ko. Malungkot po ang Panginoon kapag hindi tayo sumusunod sa Kanya. Kaya sana maging kagaya po tayo ni Samuel dun sa pagsunod natin sa Panginoon. Pero alam niyo po, kahit na sumuway ang mga Israelita, nandun pa rin po yung habag ng Diyos sa kanila. Habag na hindi sila pinarusahan ng parusang dapat nilang matanggap. Bilang mga hinirang po na pari ng Panginoon, magagawa po natin parehas itong pag-aalay at pagsunod sa Panginoon.
At pinakita po sa atin ito ni Pablo sa Romans 12 verse 1. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong tinaawahan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagpapagamit ng buhay natin sa Panginoon, nagagawa natin yung pag-aalay sa Kanya at pagsunod sa Kanya. Nagagawa natin parehas yun. Kumusta po ang pagganap natin sa tungkulin natin bilang mga pari ng Panginoon? Kung kayo po ay sumampalataya na sa Panginoon, kayo po ay kasama sa mga hinirang na pari ng Panginoon, ayon kay Pedro. Kumusta po ang pagganap niyo sa tungkulin niyo bilang mga pari ng Panginoon? Hindi niyo po kailangan maging seminarista o Bible schooler o citizen bago maging pari ng Panginoon. Kung tinubos niya na po kayo, pag-aari na niya kayo at pari niya na tayo. At hindi lang po tayo basta-basta pari ng Panginoon. Ang sabi ng Scriptures, tayo ay templo ng Banal na Espiritu. Ganyan po kasagrado yung ating tungkulin bilang mga pari. Priest na tayo, temple pa tayo ng Holy Spirit. Kaya bilang pari po ng Panginoon, kumusta po ang pagganap natin sa tungkulin natin sumamba sa Kanya? Ginagawa po ba natin yung pagsamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan? Kanina, sumamba po tayo sa Kanya. Isipin po natin kung paano natin ginawa yung pagsamba natin yung sa Kanya. Kumusta po yung paglilingkod natin sa mga kapatid? Itinadalangin po ba natin sila at pinapaalalahanan? At kumusta po yung pagsunod natin sa Panginoon? Kung nag-aalay po tayo ng pagsamba sa Panginoon tuwing Sunday, pero hindi naman natin inaalay ang buhay natin bilang haring buhay sa Panginoon, sa tingin niyo po ba masaya ang Panginoon sa inaalay niyong pagsamba sa Kanya pag-araw ng linggo? Kaya nga po sabi ng Panginoong Jesus, tanong niya, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, gayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang kahalintulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig at sumusunod sa mga sinasabi ko. Pansinin niyo po yung nakikinig at sumusunod. Maraming Kristiyano ang mahina ang spiritual life dahil hindi sila nakikinig at sumusunod sa Panginoon. At nang ituloy po ng Panginoong Jesus yung kwento niya dito, ano yung kwento niya? Tungkol sa bahay, tungkol sa nagtayo ng bahay sa buhanginan at yung isa ay nagtayo ng bahay sa batuhan. Kung nakikinig tayo sa Panginoon at sumusunod sa Kanya, para tayong nagtayo ng bahay sa batuhan, na anumang bagyo ang dumating sa buhay natin, nakatayo tayo. Kasi yung pundasyon natin ay ang Panginoon mismo. In Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, yan po ang Panginoon. Sabi din po sa John 14 verse 23, sumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng aking Ama at mananahan kami sa Kanya. Imagine niyo po yan. Kung kayo ay sumusunod sa Panginoon, nakatira sa inyo ang Trinity. Nakatira sa inyo ang Trinity. Nung hindi ka lang basta lumulutang akirin, pinananahanan ka ng Diyos. Templo ka ng Banal na Espiritu, kung sumusunod ka sa Panginoong Jesus, nananahan sa iyo ang Ama at ang Panginoon. Bilang conclusion po dito sa ating pinag-uusapan, hindi po kayo dapat magtaka kung hindi niyo po makita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay niyo. Hindi po kayo dapat magtaka kung mahina ang spiritual life niyo. Hindi po kayo dapat magtaka kung mahina ang buhay o ang bahay ng pananampalataya. I-check niyo po kung talaga bang nakikinig kayo sa salita ng Diyos. At kung may mga bahagi po sa buhay niyo kung saan patuloy niyo siyang sinusuway. Mag-reflect po tayo. Tingnan natin kung nakikinig ba talaga tayo sa Kanya.
Binabasa ba natin ang kanyang mga salita? Nakikinig ba tayo sa mga mensahe galing sa Kanya? May mga bahagi ba ng buhay natin na hindi natin siya sinusunod? Sumunod po tayo sa Kanya. Kasi gaya po ng sinabi ko kanina ng umpisa, maraming Kristiyano ang mahina ang spiritual life kasi hindi sila nakikinig at sumusunod sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat.